the Honorable City Mayor Peterson, District Region, Mr. Kochi, we call this first quarter meeting of Santa Ana City by Division and Development Council to order. We'd like to request Mr. Greg Duol to please lead the opening prayer. Tapos, tayo pang dito. Some moments of silence that is feel God's presence. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, we thank you for bringing us together safely to this place for a meeting. With the Holy Spirit, may we be guided in all the Bundok sa simoy at sa langit mundo ka, may nilagang tula at awit sa pagkay minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya ay ng pamay di magdidilim. Duman ang araw ng buwan, aking pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please, Bishop. Secretariat of San Marcos Development Council. Meron na po tayong 15 members present out of 25. So we have a quorum. Isa-assign ko po yung bawat agency na lang po na nandito. Ang City Mayor's Office, ang City Council Committee Chair on Labor and Employment, City Council Chair on Internal Affairs, yours truly po ang PESO, City Planning Office, City Agriculture Office, UDHO, Urban Development Housing, City Population Office, Department of Education or AFIDEPAD, Migrant Ministry, Liga ng mga Barangay, Atikha, One Laguna OFW Association, Fundación OFW, OWA, nandiyan po ang ating taga-OWA, ang Provincial Peso po at ang Pinoy Wise, San Pablo City Workers Association. So at saka po yung mga guests na kasama po ng mga agencies present. Mr. Chair, we have 15 present out of 25. The Secretary certifies that there are we have 15 attendees out of 25. The Chair declares the quorum. And next is the reading and approval of the minutes of the last meeting. Again, we request the Secretary to read the minutes of the last meeting. Good morning po. We now proceed to the business of the first quarter meeting, but before we proceed, we will request the representative of the Office of the City Mayor for opening remarks. How about Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa mga po ng SBC NBC. In behalf po ng Mayor's Office, ako po ay binabati po kayo ng ating lungsod ng isang magandang umaga at ang ating punong lungsod ay kaakibat po at kasama po natin sa ating Pablo City Migrant Development Council at kasama din natin ang ating CIO, part of the Mayor's Office also,
nakikita lang po na talagang ang mayor's office po ay talagang handa pong makipag-ugnayan po sa ating SPC and NDC. And pinarating po na sana po lahat ng development ng ating mga accomplish ng araw ito ay makarating sa kanya para mabigyan po natin ang tamang pagtanaw para sa ikagaganda po natin sa publicity Island Development Council. Thank you, Dr. Sri. And I would like to acknowledge also the presence of the City Information Officer, Mr. Bishop. How about the Katika Chair for the welcome remarks? This guy, this one, and Maraming salamat, Consi. Natutuwa ako, no, kasi mukhang ang daming good news today para dito sa ating mga initiative para sa ating overseas Filipino workers. Alam natin ang daming challenges, no, with the war in Middle East. Pero at the same time, ang dami din opportunities for us to provide services at saka kung paano natin malilink yung kanilang mga resources para sa ganun ay makatulong hindi lang sa pamilya nila kung hindi sa ating komunidad. Kaya I'm so glad na nandun yung support natin lahat for this initiative. Already, we will proceed with the agenda. Sharing of 2025 accomplishments and all community interventions. For all the Babu City Migration Development Council members. Anyone who would like to share their accomplishments? Kailan po ba ako sa likod? Medyo mahina po ang ating mic. Hello? 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 Okay na po ba? Nalaksa ko na lang po yung boses ko. Kamusta ako muna? Ayan. So, saan po ka na po? Share ko lang po yung 2025 accomplishment ng ating hub. Summary na lang po kasi po last meeting, na-share ko na rin naman po yung accomplishment namin from quarter 1 hanggang quarter 4. So, nagkaroon po tayo ng last, fourth quarter meeting last October. So, ito po yung summary of active OFWs, returnees, and families trained in reintegration and financial planning. So, meron po, sa first quarter po, meron po tayong total of 18. Second quarter po, meron po tayong 16 na na-train. Third quarter po, meron tayong 18 na na-train with a total of 52 OFWs and families po na na-train natin on reintegration and financial planning. So, yan lang po yung mga photo documentations natin. Now, pagdating naman po sa ating youth or children of OFWs and relatives, so meron po tayo na-train noong first quarter na 32, second quarter 16, and third quarter is 18. So, with a total of 66 po. Yan. So, ayan po yung mga activities na sinalihan po ng ating mga youth. Which is, na-share ko na rin po ito last council meeting. So, bali, share ko na lang po sa inyo yung mga naging activity namin after po ng council meeting. And of course po, nagkaroon tayo ng council meeting noong October 30. Dito po yan ginanap sa ating hub. And then, yung ating pong Pinoy Wise Youth sa Babu City, nag-participate po sila sa Disaster Risk Reduction and Response Management Summit for Children. Ito po ay activity ng ABSNet Laguna in partnership with our Sidrimo. So, inatinan po yan ng ating 17 Pinoy Wise Youth. Yan po ay mga anak ng ating mga OFW. And of course, noong December 6 po, tayo po ay
na isagawa po natin ng maayos at successful ng ating San Pablo City International Migrants Day, featuring savings, business, and investment forum. So may mga inimbitahan po tayo dyan agencies kagaya po ng OWA, DMW, RCBC para po sa ating mga kasama rin po natin dyan ng SIDC para po sa ating mga OFWs. And yan po, December 14, nagkaroon po ng year-end activity and planning po yung ating mga youth. So dyan po ay nagkaroon sila ng draft action plan para po ngayong taon. So meron po tayong 56 participants. So medyo marami po yung ating youth. And lahat po yan, mga yan ay active po. And December 18 po, nag-participate naman po yung ating Pinoy Wise San Pablo City Workers Association sa OFWD po ng ating provincial. Yan. December 18 po yan. And ayan po, yan din po ay meeting and planning ng ating pong mga adult, ng ating Pinoy Wise San Pablo City Workers Association. Nagkaroon din po sila dyan ng sharing of, nag-sharing po sila dyan ng mga accomplishments nila, mga challenges, and mga learnings po na natutunan nila noong 2025. So ayun lang naman po yung maidadagdag ko po sa accomplishments ng ating half for 2025. Thank you po. Ang service office po bilang isa po sa aming program, so yun po sa reintegration po ng ating mga OFWD. So ang aming pong opisina nung last 2025 ay nakapag-assist po ng total of 29 repatriated OFW. Sila po yung mga napauwi po dito sa atin na mga hindi po natatapos yung mga kontrata sa ibang bansa po sa kanilang mga trabaho. So ito po na i-endorse po namin sa pamamagitan po ng Provincial Peso para po mabigyan ng kahit hindi naman kayo kalaking financial assistance from PSWD, yung po budget ngayon. So nung po nakapag-endorse po kami ng 29 at lahat po sila ay nabigyan ng tulong. So isasama ko na din po para po ito ngayong 2026. Meron po kaming 8 OFW po na natulungan din natin sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng financial assistance. Karamihan po sa kanila ay, ang lima po sa kanila ay galing sa Middle East. Yung isa ay sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Maldives. Yan po, ang aming natulungan. So, ito po ay kaunti ang bilang. Pero sa amin pong tingin, mas maganda po siguro yung kaunti ang bilang ng mga OFW na binigyan natin ng tulong sapagkat kalimitan po binibigyan natin ng tulong ay yun nga po mga nagka-problema sa kanilang mga trabaho sa ibayong dagat. So kung mas malitan natin, ibig sabihin po, wala tayong masyadong problema doon po sa ating mga migrant workers. So umasa po kayo na ang tanggapan po ng peso at bilang sekretarya po ng ating Migration Council ay lagi pong nandito at suporta sa lahat po ng mga programa ng ating pong council at ng ating pamahalaan. Salamat po. Thank you, Mr. Felipe Rivera. Any questions from the council members? Sir, sa provincial office po. Ano pong agency sa provincial office? Amin po siya i-endorse doon po sa provincial peso, kaya dadalhin po sa DSWD ng provincial po. Nabibigyan sila ng financial assistance. At saka po i-endorse din natin sa OWA and DMW, which is ang kanilang po nagiging channel ay dapat ditumaan sa peso para po mamonitor sila kasi pinag-endorse. Yung sa dalawang tanggapan po na nakakaalam po ng ating mga nag-workers. Meron pong proposed amendment para dito sa Congress for the Public City Migration Development Council. This afternoon, we will be having a committee hearing. Ito po ay authored by Honorable Secretary, ito authored by Rose Julie. Pag-allocate po ng fund para po sa mga migrant workers natin na bumabalik po ng programa. We will be asking for your attendance this afternoon. Pag-usapan natin sa ulit. Thank you po, Mr. Rivera. Whereas,
would like to share their accomplishments? So, ito naman po yung mga naging activities po namin ngayon 2026 po para sa ating mga OFWs and family. So, last February 5 po, yung ating pong group, yung ating pong Pinoy Wise and Pablo City Workers Association ay minentor po ng ating chairperson po ng ating which is si Ma'am Mai po, para po sa kanilang social enterprise. So, nagkaroon po sila ng setting up and mentoring. Tapos po, yung ating youth po, last February 7 to 8, nag-participate po sila sa Youth Congress or Leadership Camp po na ginanap sa Bahay Tuluyan Foundation INC, San Antonio, Quezon. So, ayan po ay inatenan ng 52 youth leaders from 10 organizations po across Laguna. So, dyan din po, nag-identify po yung mga organization, yung mga bata po ng problem affecting their school or communities. And nag-prioritize lang po sila ng isa, and ginawa po nila to ng action plan or action map po. And ang napili po ng ating mga youth is yung Build Better Project. So ito po yung para mag-promote nila yung proper waste segregation dito sa San Pablo. And i-share ko lang din po, ito po yung activity natin, activity ng Provincial Quezon po, last February 24, no? Nag-cater po yung ating Pinoy Wise, San Pablo City Workers Association po, sa 110 attendees po during the event. So, ayun lang naman po, yung mga naging accomplishment namin for 2026. Thank you po. Explain nga yung Pinoy Wise. Yung mga bagong members natin. Pinoy Wise. Explain it right. Explain. Busy kasi Explain mo daw ang wise. Explain mo daw. Yung wise. Ano daw yun? Ate May, tama ka daw. Pwede naman Tagalog. Pwede naman Tagalog. Yan, hello po. Good morning po sa inyo lahat. Ako po si Mary Christine Chavez po, one of the members po ng Pinoy Wise San Pablo City Association po. Hello. Ayan, so kami po ay grupo po ng na nag-cater po dito. I mean, meron po kami business po, Tiendas po, by Pinoy Wise. Nandun po yung pwesto namin sa kanihan. And ngayon po, meron natin po kami pwesto sa may LC po. Bali, yun nga po. Tapos ay... Sorry! Nabigla po ako. Wala, hindi ko alam kung ito. Ayan, and then, ang Pinoy po is 23 members po kami. And yun po, ngayon po kami din po yung luto po sa inyo. And yun nga po, last time po nagluto kami sa ginanap pong event ng Peso po. Ayan, so 100 po yung aming kinated po doon. And, ayun po. You are for the model, ano? Ayan, ako po ay former OFW po na galing po ako sa Saudi Arabia po. Yeah, so domestic worker po ako doon. And kakating ko lang po last 2024 po. And yun po, ito na po yung pinagkakaban po ngayon. And also, ayun po. Yes po. Mr. Chair. Kasi ganito, since kayo yung unang question, accredited ba kayo sa LGU na sa PAC? As pwede maging supplier? Sa ngayon po ay Ay, kailangan. pwede naman. Yes or no? Oo, hindi ko po kami Tanong ko, accredited daw kayo sa Laguna, sa NGO o Yes. siguro po. Then the reason why like Hindi kasi gusto ng city. Hindi pa po, hindi pa po. Ano po, ang po man ng dole Sabihin po. ko, malaki na yung tutulong ng city sa inyo para sa negosyo nyo. Yes po, That's matulog why, na po kayo. pero ang least, pero pa ganito. Kasi kailangan, kasi para kayo, di ba para kayo papasama sa gobyerno, para dapat accredited kayo na supplier. Sige, ako, meron na po. Ay, last time po sir, nung last council meeting po ay kinausap po namin kayo, sabi niyo po ay ano? Sabi niyo po ay ano po, bibigay po kayo sa amin ng araw po na o-order po kayo sa amin. Ito yung kasi problema.
Paano Kasi po ba? pag hindi kayo accredited to sinansi, baka yung hindi mo bayaran. Tibay kayo. Ah, ganun. So, kaya tinanong ko sa iyo kanina kung accredited ba kayo. Hindi po po. So, Paano po ba? kayo kung suggest, hindi, pupunta kayo sa GSO, Yes, po. hindi kayo ng, meron sila daw mga mga requirements para i-accomplish nyo, para kayo ma-accredit. At pag na-accredit kayo, pwede kayo magtinda ngayon sa city, mag-over kayo, ng pagkain kasi halos madalas kami kumo-order pa kung saan-saan. Pagkain. Open bidding na kayo. Open ang meeting ngayon, so baka pwede siguro i-update nyo yung pagkakataon nyo para makapag-release sa inyo. Sige po. Pwede po ba? Pumunta kayo din. Mamaya, pwede ko kayo samahan sa GSO, pero dumiretso na kayo sa GSO. Meron silang list ng requirements to be accredited. Okay po, sir. Mag-apply po kami, sir. And also, share ko lang din po na nag-attend din po ako last time with Ma'am Irene po sa MFA po sa Manila po, sa Cubao. So nag-attend po kami ng mga tagibong bansa na yung mga participants doon. And ayun po. And then pinag-usapan din po namin is para sa mga OFWs po na ayun, yung mga inclusion. So lahat ng mga members nyo, dating migrant workers. Yes po, lahat po ng members namin is dating mga OFW po. And may families din po na members. Ang saan po niya nagpapakain kayo? You know. Baka pwede. Ang tingin ko dyan, ang mga basic requirements, Mrs. Pertic, and administration. Pero yun. Meron na po kaming BIR po. Tsaka po register din po kami sa DOL. Tsaka PG. PJ bro. PG. Dapat wala pa rin. O, madali naman mag-register sa class. Ayun, then right back, kasi ayos ka din naman yun. Magpa-upgrade ko kayo sa magpa-upgrade ko kayo sa PhilGems. Isa yung sa mga requirements. Isang requirement yun. And then, ako po ay City Information Office. I'm not a member of this council, but I invited myself as a chair. Kasi po, kung nasaan yung magbilang ibabalita, ayun ang aming sinusundan. So, kontakin po ninyo ako, magpapadala ako ng team from News and Public Affairs. Igagawa namin kayo ng feature story. Kasi meron po tayong serye. Meron tayong isang serye, ang title is Ating Alamin. Ating ito. I-feature namin ang mga nagsusumikat na taga-San Pablo. Wow, thank you po. Thank you so much po sa opportunity po. Pantayin nyo, yung nagluluto ng mga mami, yung kay Osa, i-feature din natin yan. Kasi yung may pagmamalaki natin po. And then meron po kami weekly, Ating Alamin, iba't ibang informasyon bangkaw na rin sa baybay. So, bubuksan po namin at kayo isa sa una namin i-video. Thank you so much po. Thank you po. Matali po po kayo. Thank you po. Sige, yun lang po. Thank you po. Kaya lang po pang OFW children, this coming April 2 May po, para sa mga batang anak ng OFW, basketball and volleyball. Venue po, venue. Actually, nakikipag-coordinate po kasi kami sa Santa Cruz po yung na-coordinate namin, kaya parang ikaw po gagawin yung area. So, Calabarzon po kasi yung labanan. So, from province to province po. Yung So, let's start po muna sa economic services. So, ano po yung ating mga magiging activities for economic services? The first topic is the action plan for the economic services. This is strengthening of social enterprise for OFWs. Would you like to read that? Meron pa ba? Meron pa ba ang sobra? Aside from social enterprise? Sa economic, wala na po. More on social na po tayo, active for children and Meron pa savings and investment po. savings and investment. Dalawa, twice savings and investment. Meron
tayong proposal for economic services. Yung, pero mamaya pag i-discuss ko yung detail. One is yung retirement community project. Retirement community project. Retirement community project. Ano to? SIDSI and ATICA. Pero mamaya ko na i-discuss kasi kasama siya sa agenda. Pero para lang masama sa plans natin for 2026. And then yung TESDA. TESDA training for healthcare services. The Ways of Families. This will be quarterly and organized by the ATICA, Savings and Investment Aura, twice a year by ATICA, Retirement Community Project by SIDSI and ATICA, and TESDA training for healthcare services by ATICA, PESO and Provincial PESO. Any motion for the approval of the economic or sabay-sabay Wala na po bang other activities? Parang si Sir Eric, may pinapagod. Si Sir Paul, kanina Opo. may pinapagod. Pwede po namin itong sagutin po. If tax for 2 weeks. Ano pong schedule ito? Quarterly or every month? Yan po kasi Konsi ay depende po sa request. So, meron po kaming pending po sa inyo. Ako. Parehas po silang 50 bucks. We can do that po as early as evening. Parehas po. Saan po ang venue nito kung 50 months? Mag-coordinate po ako sir kay City Peso. Tapos sir, ang kami na po. Okay? Meron pa po, Miss Amy? Opo, dagdag ko lang po yung ongoing na savings campaign para sa Pinoy Wise Youth. Yun po ay dire-diretso year-round po yung activity. Katulong din po namin dito yung Pinoy Wise SPC para sa pag-implement ng campaign. At saka po SIDSI. So sila po ay regularly nagsisave sa SIDSI as member, as lahat po. Kasi sa Pinoy Wise SPC. Meron mo, suggestion o may suggestion? Kasama pala sa Pablo City. San Pablo, PCCI? Chamber of Commerce and Industry. No. So, last time, wala din yung PCCI. No. And ngayon, wala din ang PCCI. Kami dalawa ni Rolly, member kami ng PCCI. Now, malaki ang tutulong ng PCCI para sa economic services natin. I don't know kung paano pala, but we could get in touch kasi past president po si Rolly ng PCCI. So baka may magawa tayong, well, that's exploratory to. Baka pwede kayong, kasi nakikita mo yan, parang malaki ang kinalaman ng PCCI sa mga ginagawa. So the training, yung business, improving business mo, yung financial planning, ginagawa din namin ito. Siguro, I would suggest, baka pwede kayong maybe sponsor namin kayo dalawa ni Rolly and top tutulosin sa atin, maraming member ng PCCI. Baka si Monsi, parang kasal sa PCCI. Yung activity of PCI,
meeting with PCI. Story meeting. Lagyan natin. Kasi pag meeting lang, hindi natin alam kung gagawin. Pero story